Atin ang pag-uusapan ngayong umaga, yung last, L-U-S-T. Patapos na ho tayo sa taong ito. Binaybay natin po yung napakaraming tala tungkol sa kasalanan. At ating tinalakayan dahil pampukaw na ang tao ay nangangailangan talaga ng kapatawaran. Ang Diyos ay hindi mali kung bakit ang tao ay ibinubulid sa impyerno. Hindi mali. Kaya walang may susumbat sa Diyos. Nasa tao ang sumbat dahil ang tao po'y nabuhay sa kasalanan. In fact, hindi nga po lang ang tao makasalanan, kundi ang tao ay masaya sa kasalanan. Yan po ang malupit. Ang tao ay kapit-tuko na sa kasalanan. Hindi mo na mapuknat ang tao. Liban na lang maligtas. Maliban na lang talaga ang banal na espiritu ay makapangyarihang kumilo sa buhay ng tao. Na siyang bumabagabag at nagpapalumbay, pumupulbos ng batong puso para umayon sa Diyos. At kung wala yon, ay talagang ang tao ay walang pag-asang maligtas. Ngayon, ang sabi po ng John, sabi doon, ang banal na espiritu ay isinugo upang tayo sumbatan sa ating kasalanan. So ang paraan ng banal na espiritu para tayo ay matauhan, humanap ng tagapagligtas, talagang kumbaga ay sinusumbatan, kumbaga tayo pinamumukhaan sa ating buhay. Ipinamumukha ng Diyos kung gaano tayo karumi, kung gaano tayo kakapos, kung gaano tayo walang magagawa sa pagiging makasalanan. Binaybay na ho natin. Ano bang date ngayon? December 22. So ibig sabihin, sa haliling linggo ay may isa pang kasalanan. Bagaman din natin natukmo lahat, tapos. Pero kalahin yung from January hanggang December, umaral na tayo ng umaral ng lista ng kasalanan. Pagka naman ang tao ay magmamalinis pa iawan. Ay awa ko pa naman kung ang tayo magmamalinis pa rin. Pag hindi mo naintindihan ito, hindi mo rin maiintindihan ang kaligtasan. Hindi mahalaga ang kaligtasan sa mga tao hindi nakikita ang sinapahamak. Lagi ko sinasabi sa inyo, importante lang ang doktor kapag alaman mong ikay may sakit. Hindi ka papasok ng ospital kung ikaw naman ay hindi mo tanggap na ikay may malalang sakit. Tama ba? Opo. So, kaya po tayo nag-aaral ay upang ipakita na tayo po'y malala. Malala. We need Jesus. Dahil there is only one Savior. Jesus Christ. Okay, last. Sa Tagalog po yan ay, huwag ninyong ibigin ang sanglibutan ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat ng nangasa sa sanglibutan, ano ito? Ito na yon, ang mga pita. Yon. Ang Tagalog ng last ay pita. Hindi yan paborita, pita. So, pita ng laman, pita ng mata, at kapalaluan ng buhay. So, ating pag-usapan, last. At ito po'y namumunyaging kasalanan sa buhay ng tao hanggat wala kay Kristo. Sa totoo na, kahit tayo na kay Kristo na, kung wala ang banal na espiritu, at kung walang laging paalaala ng kanyang mga salita, tayo pwede pa rin mapagpunyagian niyan. Kaya ang buhay Kristiyano ay paikipagbaka. Pag ikaw ay naging Kristiyano, tatandaan mo, isa kang sundalo ni Kristo. At kung sundalo ka ni Kristo, huwag kang magtakang may kalaban. At ang pinakamabigat na kalaban, hindi si Satanas. Ikaw mismo. Ako mismo. Dahil, kumbaga sa TV, may remote control ang ating aircon. So may device doon sa remote, nagana yon. Kung ano ang gusto mong lakas, nagana yon. Alam niyo po kung bakit Satanas ay nakakagawa sa atin, may device siya sa atin. Tayo ho ay natuklaw na ng ahas. Nagsimula pa sa Aden.
gumana ang kamandag ng ahas mula Eden hanggang sa lahat ng ipapanganak ng tao. Kaya si Satanas may kamandag na sa atin. Kaya si Satanas mayroong nakapunla na sa atin. Hanggat hindi tayo nararapture at namamatay, nakatira sa masamang kalikasang ito ng ating laman, yung punla ni Satanas. Kaya nga magkalaban ang laman at ang espiritu. Amen? Kaya pag hindi tayo naging seryoso, nananalangin, nag-aaral, dumadalo, ay talagang kahit pa sabihin Kristiyano ka, walang mangyayari sa iyo. Wala talaga mangyayari sa iyo. Amen? Okay, ating pag-uusapan last. Una, sa Tagalog ay pita, pero mas tingnan natin yung angkop o mas maliwanag na definition. Number one, definition muna tayo. Ano ba pag sinabing last? Last. L-U-S-T. Last. Tingnan nyo pa, andyan ba yung definition natin? Ito yan, last. Ibig sabihin, desire. Pagnanasa, craving. Talagang matinding pagnanasa. Longing for what is forbidden. Ito po ang ibig sabihin ng last. Yung ikaw ay gustong-gusto mo, ay bawal. Pag sinabi yung last, ikaw ay gigil na gigil. Ikaw ay gustong-gusto. Kumbaga, ikaw ay hibong-hibo. Ano bang hinihibo? Ikaw ay hilig na hilig kung alin yung bawal. Are you with me? Yan po yung last. Yan yung last. Bigyan kung alin yung bawal, yun ang gustong-gusto. Tama? Diyan ho ang kasalanan. Lalo pag iki-diabetic. Di ka, amen? Yung katwiray, may gamot naman. Ano? Ayun. Kaya madadali tayo niya sa mga katwirang gayaan. Ano? Pag sinabing last, ay di nga ikaw ay nagnanasa, hindi lang matinding nasa, craving. Pag sinabing craving, para magpagkain, ikay tulo ang laway. Talagang gusto mong himurin. Gusto mo pati pinggan ay sa irin. Yung mga pagkakumain ka, hindi na kinakailangan hugasan. At linis na linis. Biyan tao nga naman isaw yan sa listahan ng kasalanan. Ang tao'y gigil na gigil sa bawal. Amen? Tapos pag namatay, gusto sa langit. Hindi ka naman gigil sa Diyos. Hindi ka? Ang tao ngay boring sa Diyos. Ang tao ngay walang gana sa Diyos. Ang tao ngay tamlayin sa Diyos. Walang craving sa spiritual na bagay. Tapos pag namatay gusto sa langit, kahit madalhin ka sa langit, hindi ka mag-i-enjoy. Kasi hindi naman yun ang fitted for you. Kaya alam mo, walang magandang lugar sa hindi ligtas. Bakit? Sa impyerno, hindi din maganda. Lahat ng taong ayaw sa Diyos, walang magandang lugar. Tatandaan nyo, saan ka man padparin, hindi ka liligaya. Bakit? Walang lugar na wala ang Diyos, na hindi wala ang Diyos. Kaya walang tunay na galak sa taong wala ang Diyos. Oo, dalhin mo yan sa simbahan, dalhin mo yan sa beach, may kaunting kanta, pero yan pag nag-iisa na timawa yan. Ano ha? So, desire, hindi ka nakakaawa kapag hindi ka nilapatan ng Panginoon ng pagbabago ng buhay. Bakit? Ang tao'y gigil sa bawal. Sa 10 utos na bawal. Anong bawal? Huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. O bawal. Bigyan naman yung pa tinuturo at bigyan lang laman ng simbahan nila. Sabi ko, pag alaalain ka sa mga namatay, alahoy naman. Paano mo natiyak yan ang namatay? Tama? Si Maria ga ay napicturan. Si Jesus Christ ba napicturan? Para masabi mo, inaalaala ko lang si Jesus Christ dahil picture niyan. Ang totoo niya, sutil ka kung alin yung bawal diyang kagigil. Tama? Sa totoo na. Kaya kayo ay matauhan sa mga ganyang paniniwala, gigil sa mali. Tama?
Ano sabi pa ng 10 utos? Huwag mong sasambahin sila. Huwag mong sasambahin. Talaga naman. Huwag na yung makinig sa mga nagtuturo ng mga yan. Ano pa? Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos. Ipangingilin mo ang Sabat. Ang Kristiyano, hindi na Sabat, linggo. Bega pagka naman kung alin yung kalooban ng Diyos ikaw ay. Amen? Ano pa? Huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalunya, huwag kang mag-iimbot, huwag kang papatay. Lahat ng bawal, huwag panggigilan. Dahil ang tawag yan ay lust. Are you with me? Ang alak, huwag nating panggigilan yan. Sigarilyo, bigyan tao kung alin nga naman yung... Tama. Maliwanag ko ba? Definition. Yun lang tayo magsimula. Definition. Desire, craving, longing for what is forbidden. Yan po ang lust. Hindi ka lang nagkasala. Gigil na gigil ka doon sa ginagawa mong kasalanan. Tama? Okay, number 2. Not only definition, but also yung designations. Designations. Obvious po diyan ang talata. Tinan niyo po. 1 John chapter 2. Basahin natin. Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan niya mga bagay na nasa sanglibutan. Yung mga bagay na nasa sanglibutan. Kung sino man ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Yung umiibig dyan, sanglibutan ito na yan. Sapagkat ang lahat na nasa sanglibutan, ito, yung designation ng lust. Pag sinabing lust, ikaw ay laway na laway kung alin yung bawal. Para ang nababangaw. Maraming tao ibangaw, nabangaw sa kasalanan. Tawag niya, humaling sa kasalanan. Tama? Ngayon, saan designated yan? Pita ng laman. Yan na. Amen? Kaya ako'y natuwa doon sa background natin, magkaharap lalaki at babae. Siguro yun na naintindihan talaga agad. Unang agad sa isip, laging sex. Ang sex, tama yan. Dinisenyo ng Diyos yan. Pero within the boundary ng marriage. Pero any sexual relationship outside of marriage, that is lust. Ang pag-ibig ay hindi lust. Ang lust ay hindi pag-ibig. Ang pag-ibig, iginagalang mo ang kasal. Ang lust, dali ka na lang ng dali. Are you with me? Pita ng laman. Hindi lang naman puro sex yan. Kaya mga tao masasaktin. Yung gluttony, ako yung iniwala, yan din. Pita ng laman yan. Lahat na ipinasok sa bibig. Puputok ng bitukay, sige pa. Yan din, kasalanan din. Lahat ng bawal, yan ay kasalanan. Huwag mo pagnanasaan ang bawal. Bagaman masarap yan. Baga nga kung alin yung bawal lang siyang masarap. Pero hindi, masarap ang Diyos. Hindi lang tayo nagmamalay. Basahin ng Bible at kasarap. At saka tiwasay ang loob. Para bang ikikain ng kinakain mo yung gulay, kinakain mo ay taba, betchin, nor, pag kinangay ng gulay, tsaka yung mga isda, para kayo kumakain ng walang kinatatakutan. Ganyan din ang Bible. Magbasa ka, umunawa ka, makinig ka, ang tiwasay, ang linis, ang sarap. Ayaw ko lang kayo. Ang ebidensya ng ligtas, nasasarapan sa salita ng Diyos.
Sa totoo na, ang revival, kahit iwalay sa simbahan, magbasa ka lang lagi ng Bible, marirevive ka eh. Oo, ang nagpapainit ng ating puso ay Bible. Pero kung hindi ka napapainit nito, ay bangkay ka pa. Bangkay ka pa. Kaya ang hilig mo, ay, tayo ang bangyaw, kung alin yung mabaho, yun ang gusto. Sana wag kang bangyaw. Lalo wag naman bangaw. Ano, alam nyo, nung kabilang linggo, nasagi ko yung bangyaw. Ngayon naman ay bangaw. Ano? Bakit? Ang bangaw, lalaway-laway yan. Gustong-gusto yung bawal. Are you with me? Dapat tayo takot sa bawal. Tama. Sapagkat ang lahat ng nangasang libutan ang masamang pita ng laman. Kaya yung laging tao nasa SM na Kristiyano, hindi yan magiging espiritual. Ako'y naniniwala. Yung ba minsan-minsan na lang, pero yung lagi ka naan doon. Tapos iba ang layunin mo, hindi naman mamimili, kundi magmamasid. Iba yung mamimili kaysa magmamasid. Ano ko ang dami doong pita ng laman. Ay yung pang susunod dyan, yung pita ng mga mata. Yan na lang sa Facebook, ang dami ng pita ng mata. Ako, basta FB group, pinupuntahan ko. Ngayon, minapuntahan ako doong, ano ka tawag doon? Parang courageous woman. Courageous woman. Yun yata ang pamagat. Yung pala iba ang yun. Di ako i-post ng post. Ay, nag-post din sa akin. Kaya pala courageous woman, ibig sabihin na hindi nahihiyang babae. Yung pala ang ibig sabihin yun. Ganun pala ibig sabihin ng courageous woman. Ang ibig sabihin, akala ko, ini-encourage yung mga babae maging strong, maging iba pala, kabastusan. Yung nga ang ibig sabihin, kahit bumuyang-yang, walang problema. Iniisip ko, paano ito aalisin? Baka makita ng madam. Yung pala mayroong unfriend doon, may mga exercise ginagayon. Pero puntos, nalabas yung mga pita ng laman, pita ng mata. Kaya ako iniwala, kung ang cellphone mo ay hindi mo ginagamit sa Panginoon, hindi ka revive. Lagi mo itong hawak, pero wala kang pakay para sa Panginoon. Hindi ako naniniwalang masigla kang Kristiyano. Ang dami mong makikita dito magpapalungkot ng iyong Kristiyanong buhay. Dadalhin ka sa pagkakasala. Yan yung lust of the flesh and lust of the eyes. Alam nyo ba, nati-trigger ang lust of the flesh through the eyes. Kung ano yung nakikita ng mata, yun ang humihila ng laman. Kaya ang Bible hindi masyadong desirable sa maraming Kristiyano, walang picture. Ikaw pa ang magbubulay, ikaw pa ang magpapalakad ng isip ng kung ano ang ginagawa ng Panginoon. Kaya kakunti nawiwili dito, mas maraming nawiwili dito. Kaya nga palangan natin ang Facebook na magandang background na may mensahe na salita ng Diyos kahit paano makatulong tayo sa bulok na mundong ito. Amen? Bulok talaga ang mundong ito. Ano? Talagang ito bakit bulok? Ay doon sa panahon pa lang ni Noe, kaya sumama ang mundo dahil ng tao. Tingnan niyo po, balikan natin, Genesis chapter 6. Genesis chapter 6, verse 5, then may sumunod na talata. Sa totoo na mga kapatid, dapat tayo pagod sa mundong ito. Yung sistema ng mundong ito nakakapagod, hindi nakakaaliw. Nakakapanghina, hindi nakakapagpalakas. Dahil tayo nakikipagbaka. This world is devil's territory. Our enemy's territory. Doon lahat ng bagay sa Diyos, pero alam natin na may mga polluted talaga. Kahit naman ang impyerno, sa Diyos din yun eh. Tama? Okay, tingnan niyo po ang Genesis chapter 6. Tingnan niyo po, simula tayo, verse 5. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa. Mabigat! Ibang tumingin ang banal. Ang banal siphayo sa kasalanan. Ang makasalanan, tuwang manood ng kasalanan. Amen? Please, mag-ingat ho kayo sa cellphone din. Mag-iingat kayo dyan. Amen? Siguro ang pinakamababa ng gamit ng cellphone for secular. Pero dapat yan ay for spiritual lagi. At kung hindi, itabi mo na lang yan. Wala maganda dyan.
So, ito minsan pinagagamit ko dahil lang gusto ko siyang i-train ng chess. Pero minsan kahit chess, yung mga sound, kakaiba eh. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. Tingnan niyo po ang sumunod. Verse 6. At nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa. So ang Panginoon hindi masaya sa kasalanan. At nalumbay sa kanyang puso. Tingnan niyo ha, nasambay para ma-shortcut na agad natin. Ang sabi dyan ay verse 12. Yan ninyo. At tiningnan ng Diyos ang lupa at narito sumama. Bakit? Sapagkat pinasama ng lahat ng tao. Ayaw ba ang may dala ng salot sa daigdig ay taong makasalanan? Ayaw ba ang kasalanan inihambing sa ketong bulok na nakakahawa? Sabi nga ng Panginoon, hindi yung pumapasok sa bibig ang nakakahawa, kundi yung lumalabas. Sapagkat yung lumalabas ay galing sa puso. Lahat ng masasama na nakakahawa sa environment natin, galing sa puso ng tao. Bakit? Ang puso ng tao ay fountain of all evil. Pangangalo niya, lahat ng klase ng kasalanan binanggit niya sa Mark, nanggagaling sa puso ng tao. Kaya may masamang environment dahil may mga taong makasalanan. At tayo yun. Tayo hindi magandang contributor sa daigdig hanggat wala ka kay Kristo. At tinignan ng Diyos. So, ang pita ng laman, pita ng mata, andyan yan sa paligid. At yan pa naman ang pinupromote talaga kasi lalangawin, pagka Bible ang ititinda, lalangawin. Kahit yung pinupost natin yan, counting, ang kalimitan din nagpo-post diyan, yung mga may background na sa Bible. Pero yan ay hindi pinapansin ng wala sa Panginoon. Pwedeng isilipin, pero hindi titigilan. Parang Kristiyano, pwedeng nababaros natin na hindi maganda, pero hindi tayo titigil doon. Tama? Ganyan ang unbeliever, napapansin yung ating babasahe, pero hindi titigil yan. Iba, magkaiba. Tama? Tayo hindi makakakita ng masama, pero hindi tayo titigil doon. Ang mga unbeliever naman, hindi makakapansin ng warning ng Diyos, pero hindi rin titigil doon. Are you with me? So, at tinignan ng Diyos ang lupa at narito sumama, sapagkat pinasama ng lahat ng tao. Lahat ho, mga kapatid, ng pita ay nakadisplay sa mundo. Balik tayo sa ating text. Ano ang designation? Ano ang designation na yan? Una, lust of the flesh. Tingnan po natin ang Roma chapter 8, verse 7 and 8. Tingnan niyo po yung lust of the flesh. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay paikipaggalit, paikipag-alit laban sa Diyos. Bakit? Sapagkat hindi napasasaklaw sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. Ibig sabihin, mga kapatid, ang laman na ito, ang designation ng laman, lust of the flesh, hindi talaga ito gigil at ito'y ayaw na ayaw sa kalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid, ang tao hanggat hindi ligtas, makasalanan. Driven by the lust of the flesh. Amen? Tingnan niyo po, sapagkat hindi napasasaklaw sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. Hindi nagpapailalim at hindi nga maaari. Are you with me? Kaya kung ikaw nagsasabing ligtas at hindi ka rin mapasunod ng Diyos, delikado ka. Ikaw ay purong laman pa lang. Kaya nga, ang sabi ng Bible, ang bayang ito'y ginagalang ako ng kanilang mga labi, baka labi lang. Pero dominado ng laman. Lust of the flesh and lust of the eyes. Hindi nag-i-enjoy ang laman sa Diyos. Are you with me? Lust of the flesh, lust of the eyes, ito pa,
Pride of life. Pride of life. Okay, basahin din pala natin ang Galatia, chapter 5, verse 19 hanggang 21. Tingnan niyo po ang laman. At hayag ang mga gawa ng laman. Ito yung lust. Ito yung may lust. Ito yung gigil na gigil sa bawal. Amen? Kaya ang labanan ay hindi biro. Hindi biro yan. Kaya sa loob ng simbahan. Dahil hanggat tayo ay hindi pa nararapture o namamatay, nakadisplay sa mata ang gusto ng laman. At ang lamang ito ay gigil sa kung ano yung bawal. Bakit? Ano ba ang likas ng laman? Sa mga tuwid ay ito. Hayag ang gawa ng mga laman. Bakit ito yung gawa? Ito nga yung nature niya eh. Ito yung pita niya eh. Ano? Pakikiapid. Karamihan. Kalibugan. Nako. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pangkukulam. Mga pagtataniman. Yung galit na hindi maalis. Pag ikaw ay Kristiyano, dapat ikaw hindi na galit habang buhay. Dahil may Holy Spirit ka na, gawa ng laman yan. Mga pagtatalo, mga paninibugho. Kaya walang Kristiyano hindi naninibugho, pero iba yung may Holy Spirit. Hanggat nasa laman pa tayo, taglay pa rin natin yan. Ang maganda lang sa atin, meron na tayong Holy Spirit. Mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabaha-bahagi, mga hidwang pananampalataya. Ano pa? Saan ba yan? 21. Hanggang 21. Mga kapanaghilian, mga paglalasing. Wala tayong ating mga players. Parang lalasing pa. Ano? Mga kalayawan. Mga kalayawan. At ang mga katulad dito, hindi na husto. May mga katulad dito. Tungkol sa mga bagay dito ay aking pinagpapaunang paalaala sa inyo. Tulad ng sa aking pagpapalaala ang una sa inyo na ang mga nagsisigawa ng kayo mga bagay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Pa-impyerno yung mga yan. Bakit? Bakit? Yan po'y kasalanan nga eh. So, definition, designations, ang pita ng laman, ang pita ng mata, at ang sabi, balik tayo sa first dyan, ang kapalaluan ng buhay. Kaya mga kapatid, ang hirap ng tao pag wala kay Kristo. Bakit? Hindi lang dahil sa impyerno. Bakit? Ayaw masasapawan. Halimbawa, pagpistahan, wag lang masabing walang handa, ay di mangungutang. Di nga yung pride? Yung pride. Sa totoo na ho. Nakakita ang kapitbahay ay may TV. Ako'y dalawa agad ang bibilhin. Sa totoo na pahirap yung pride na yan. Pahirap sa buhay yan. Hindi mas yan sa ilong, nagpatangos. Magaling kung mag-successful. Yung iba na may tangos ang nangyari lalo eh. Ang hirap ganang buhay ng tao. Hanggat wala ka kay Kristo, kahit nga na kay Kristo ka na eh, minsan ayaw mo pa rin masasapawan. Kaya nga sabi ni Pablo, sa kapurihan ay pagpauna ng ibang iba. Kung paano si Kristo, na siya ay bagaman Diyos na nagkatawang tao, Dumasumpang tayo, siya nagmasunurin. Ilagay ikanin nyo sa isipan yun. Bakit? Ang masiglang Kristiyano, mababa. Ang masayang buhay ay mababa, hindi yung laging. Sa totoo na. Alam mo, ang susi ng masayang buhay, mababa, hindi mayabang, mababa. Amen. Oo. Kaya sa basketball, wag mong trabahuhin ang lahat. Maging maigi ka lang doon sa kaya mo. Hindi pa sikatan yan. Tama? Lalo tuloy na talo, ay gusto mong patunayan ang sarili mo. Ang patunayan ay team. Hindi sarili. Team ang patutunayan. Kapag ang player ay puro gusto patunayan sarili, ang tawag niya ay buaya. Pero kung ikaw gusto mong manalo ang team mo, ikaw ay magkukontribute
na makakatulong sa kabuuan. Sayang, wala mga players natin. Ano? Sa totoo na, maging sa church. Maging sa church. Huwag kang masasaktan kapag hindi nababanggit ka. At tapos yung iba naman nababanggit ikaw, wala mo lang yung sip-sip. Alam mo yung pride, saan man dalahin yan, makikita mo yan. Kahit sa pamilya, kahit sa, lalo na sa politiko. Tama. Mga kapatid, ang masayang buhay, malaya sa pagmamataas. Di balik ka nang di mapansin ang mahal ikipansin ng Diyos. Tama ba? Sapagkat ang lahat ng asang libutan, ang masamang pita ng laman, at ang masamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Diyos, kundi sa sanglibutan. So, ang designation, una, lust of the flesh, lust of the eyes, the pride of life. Then, number 3, una, definition. Then, number 2, designations. Number 3, devil's tools. Alam niyo ba ang hindi na ba bagong technique ni Satanas para tayo pahirapan, ilayo sa Diyos, pabagsakin, dalhin sa impyerno? Yang lust. Yang lust. Alam niyo mga kapatid, hindi siya nagbabago. Bakit? Dito mahina ang tao. Are you with me? Balik tayo sa Genesis, chapter 3, verse 6. Tingnan nyo, nung pabagsakin ang tao sa kasalanan, si Adan at si Eva, pero si Eva muna ang kanyang kaharap. Bakit kay Adam sinisisi? Bakit? Ang representative talaga ng race ay lalaki. Ang leader talaga ay lalaki pagdating sa pamilya. Okay, 3 verse 6. And when the woman saw the tree was good for food, that is lust of the eyes. Tignan nyo ha? Ang sabi ng Diyos, sa lahat ng puno sa halaman ng Eden, sa bunga, ay malaya kayo makakakain. Datapot doon sa bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, huwag kang kakain noon, sapagkat sa oras na kumain, mamamatay ka. Tignan nyo ha? Kung saan bawal doon kahihilahin ni Satanas. Amen? At saan siya umaapila? Ano ang gagawin ni Satanas para ikaw'y marahuyo? Madalang palapit sa kanya at palayo sa Diyos. Ang gagamitin niya ay pita ng mata. Yan ang Satan tools. Hindi nagbabago. Bakit? Effective dyan si Lucifer. Effective dyan. Tayo lang naman ang pabago-bago ng sistema. Kumbaga, para bang nagdi-discovery pa tayo ng iba. Hindi. Si Satanas, alam na alam niya kung paanong pabagsakin ng tao. At ang ginagamit niya ay lust. Kaya yung lust tayo niya. Pag hindi tayo nagsisi niyan at hindi tayo natakot sa Diyos, talagang wawalwalin tayo ng kasalanan. Wawalwalin tayo. Amen? Tandaan nyo, walang itinayo ang kasalanan. Lahat ginupo. Amen? Walang binuo ang kasalanan. Lahat winasak. Si Jesus lang ang nagbubuo sa atin. Kung wala si Jesus, walwal tayo. Amen? And when the woman saw that the tree was good for food, sabi ng Diyos, huwag kakakain. Pero pinakikita ng dyablo, masarap yan. Kainin. Ang kasalanan masarap sa mata. Amen? Tao ngayon, wala pang nakikita may alinugnog na. Wala pang nakikita may alinugnog na. Bakit? May ipot na nga tayo. Tayo ay may kamandag na ng ahas. Hindi tayo yung tipong virgin sa kasalanan. Tayong lahat ay hindi na inosente. Natapos na yung time of innocence. Lahat tayo ay malisyoso na. Amen? Tapos gagatungan pa yan. And when the woman saw that the tree was good for food, and that was pleasant to the eyes. Yan yung pala, yung for food. Lust of the, lust of the flesh. Then, pleasant to the eyes. Tanyo ha, ang sarap tingnan kahit bawal. And a tree to be desired to make one wise, pride of life. Tama? Magiging Diyos ka
kapag kinain mo ito. Sa totoo na, magaling pa Satanas natupad yung kanyang wish. Bakit? Maraming talagang tao ay parang Diyos. Bakit? Ayaw nang mautusan ng Diyos. Sumangna sa kagustuhan ng Diyos. Ito yung gusto ko. Dito ako masaya, wag mo akong pigilan, wag mo akong pakialman. Yan ang ipot ni Satanas. Yan ang kamandag ni Satanas na tumanim sa ating pagkatao. Meron na tayong gusto na pinanggigigilan na laban sa kagustuhan ng Diyos. Yan ang tools ni Satanas, yung lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Kay Satanas yan, bakit? Di kay siya doon sa langit ang unang nagmataas. Di ka? Nilabanan na yan Diyos. Ilang beses na binanggit yung I, me, myself. In just 2 verses ng Isaiah 14, verse 13 and 14, binanggit yan, nakasentro sarili. Mga kapatid, sa totoo na, pag hinanap mo yung sarili mo, hindi mo hinanap ang Diyos. At pag hinahanap mo yung Diyos, iiwanan mo yung masamang gusto mo. Hindi pwedeng sabay. Hindi pwedeng sabay. And mind you, ang tunay na pagmamahal sa sarili, mahalin natin ang Diyos. Kahit sa pamilya. Mahal niyo ba ang pamilya mo? Pero pag iiwanan mo ang Diyos, hindi mo mahal ang pamilya mo. Dahil ang magtatangan, magpapatino ng ating pamilya ay hindi ikaw, hindi ako. Diyos na minsan iniiwanan natin. At malimit. Are you listening? Devil's tools. Hindi mo nagbabago. Ang paraan ni Satanas para tayo pabagsakin, panghinain, ilayo sa Diyos. Tulad natin na, mag-iingat tayo mga kapatid. Huwag tayong mahili sa mundo. Dahil hindi naman totoong masasayayang mga yan. Hindi naman totoong marangyayang mga yan. Yan ay parang bangkay na nilagyan lang ng make-up. Di ka? Yan ay pangudi naman na pinatangos lang ang ilong. Tama ba? Sa totoo na, yan ay bako-bako din nilagyan lang ng tawag dito. Foundation. Kumbaga sa bato ay nilagyan ng binatak. Ang tawag doon? Masilya. Yan, minasilyahan lang yan. Mga kapatid, pag ikay Kristiyano, dapat kita mo ang likod ng mundo. Dapat may tuldok na yan sa iyo, may conclusion ka na dyan. Hindi ako magiging masaya dito. Ano? Tanyo, ang bangyaw, wili lang yan sa ebak. Ang bangaw, tulo ang laway niyan, kahit kung kani-kanino na. Pero pag ikianak na ng Diyos, dapat kita mo na ang likod. Amen? Ako ay nananaginip lang. Bigyan ko nananaginip, ako nanalo sa sugal. Ay, ang galing ko sa sugal dati sa Gya. Yang madyong, yang pusoy, kayho. Ang dami kong pera. Binalaala ko sa panaginip. Ako nga pala Kristiyano. Pastor pa. Ako'y hiyang-hiya sa sarili ko. Bito pinanalo. Nas panaginip yun. Kaya mas panaginip, hindi ka maging masaya kahit nagkapera ka na. Alam mo nakuha mo sa sugal. Bakit? Hindi. Hindi ka talaga magiging masaya sa kasalanan pag anak ka ng Diyos. Tama? Yan ay may kaunting guhit, pero hindi long-lasting yan. Ganyan kadaya ang kasalanan. Pinadadama ka lang, pero ang dulo niya ay luhaan. Are you with me? Kasi yan ang tools ni Satanas. Aaliwin ka na yung games, yung mga games, pag ikaw'y na-addict dyan, hindi mo mapapansin, look na ang mata mo. Tapos, pagod na pagod ka na, hindi naman yan pahingahan. Alam kung ikaw'y pagod, itong magandang pahingahan. Bakit? Nakapagbasa ka na, aantukin ka pa. Oh, yan po maganda. Itong maganda. Di ka? Danas natin yan, di ka? Oh, nakapagbasa ka na, aantukin ka pa. O, akalain mo yon. Pero din mga kapatid, yung sound, nakaka-addict. Yung background, hindi maalis sa iyong kukote. Ay, minsan ako nakapaglaro ng game ng Pac-Man. Wang, wang, wang. Ako nananalangin wang, 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 wang. Oh, bakit? Kung ano yung napanood mo, ang tindi ng dating yan. Eh, di lalo kung pornography ang pinapanood mo. Sa haba-habang pelikula, ang hindi mo malimutan yung bed scene.
Eh, yung betsin at betsin, magkakasama yan eh. Tama ba? Devil's tools. Yung lust ay devil's tools. Kaya alam na ng diablo ang tao. At saka, huwag kang titiwala sa tao, walang santo. Pastor man yan, sino man yan. Lahat ng tayo may kulo sa ilalim. Amen? May ilalim. Ano yung tawag doon? May ilalim. Ang tawag yan? Nasa ilalim ang kulo. Di ka? Nasa ilalim ang kulo. So mga batid, mga minamahal sa ating pong mga nandito, mga bisita, kasalanan na binagsakan at patuloy na binabagsakan ay lust. Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. At yan ang hindi binabagong technique ni Satanas sa tao. Amen? Okay. So, devil's tools, then lust. Ito malupit pa, verse 15. Verse 15. Chapter 2, verse 15. Huwag niyo ibigin ang sanglibutan, yung mga bagay na sanglibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanglibutan, ito ang malungkot. Wala sa kanyang pag-ibig ng Ama. Ano ibig sabihin? Devoid of God's love. Kapag ang tao po ay kali-kalikad ng laman, ng masamang nasa ng mata at laman at pagpapayabang, hungkag siya sa Diyos. Are you with me? Hungkag sa Diyos. Devoid of God's love. Wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Di ba sabi, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. So, ibig sabihin, ang pag-ibig ng Ama na kay Kristo. Ibig sabihin, ang taong kalik-kalikar, purong-puro na nabubuhay sa pita ng laman, nabubuhay sa pita ng laman, ng mata at ang kayabangan, yan po yung purong-purong wala si Kristo. Tama? Balikan natin ang talata. Verse 15. Kaya mga batid, ang dali namang mahalata ng hindi Kristiyano. Di ka? Ang lifestyle nila ay laman. Tanya nyo ha? Hindi naman puro bisyo eh. Yung kang takot na mamigay dahil, paano ako? Wala na nga akong makain. Puro sarili. Puro pang laman, puro pagkain. Tulad ng Paskong ito, magsasara ng pinto sa mga bata. Wala na nga kaming handa, papasok ka pa. Okay, huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, niya mga bagay na sa sanglibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanglibutan, kung ito ang iyong laye, kung ito yung iyong sistema, kung ito yung kalikaran, puro ang habol may gusto ng mata, habol ng laman, at yung ikaw ay yayabang, gagaling kayo tataas, at ayaw mong masapawan, hindi ka kalikar ng Diyos. Hungkag ka sa Diyos. And mind you, without Christ, we can do nothing. The love of God was in Christ, that He sent His begotten Son. In fact, ang Holy Spirit, doon sa Galatia chapter 5, verse 22 and 23, ano po sabi diyan? 5:22 and 23. O, pwede na 5:22. Tignan nyo ha. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Ibig sabihin, ang taong nabubuhay sa laman, nabubuhay sa pita ng mata at payabangan, walang Espiritu yan. Walang Espiritu ng Diyos yan. And if you are not of God, you're bound to hell. Kaya nga sabi, ang nabubuhay sa laman ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Taas natin ng konti yan. Verse 21. Yan. Tignan nyo ha. Mga panaghalian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad dito tungkol sa mga bagay nito ay aking pinagpapaunang ipalaala sa inyo tulad sa aking pagpapalaala ng una sa inyo na mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Kapag ikaw ay purong laman, hindi ka mag-enjoy,
Sa spiritual na bagay, bakit? Namamayagpag nga sa iyong laman. Paano ka mag-i-enjoy sa bagay ng spiritual? Ano ba ang spiritual na bagay? Killjoy yan sa laman. Killjoy yan. Kaya ang iba, corny sa atin, kung naman Ronnie, lagi ka ng verse. Doon na nga lang siya nagiging mukhang banal. Di nga? Kayo naman, puro Panginoon. Saan kayo nakakita? Meron ako nakakausap, kayo hindi nalulungkot at nabuburingan, maghapon na lang kayo sa simbahan. Di ka nung dumating si Moises sa Egypt, ang sabi ni Pero, kayong mga tamad. Tumanghor na lang kayo kay Moises. At sa Diyos na sinasabi niyan, hindi na kayo gumagawa. Alam mo, ang tingin sa atin ng mundo, tamad. Pero tayo naman tumingin sa kanila, sila yung tamad. Tama ba? Masipag lang naman sila sa kasalanan Pero pagdating sa Diyos, pangkal. Bakit? Wala ngang hilig ang laman sa Diyos. Bakit? Wala ang pag-ibig ng Diyos. Devoid of God's love. Wala sa kanilang pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig ng laman ang nandun. Kaya hindi nananawa kahit isang babae, dalawang babae, tatlong babae. Ganyan ang laman. Yan naman meron nga akong kilalang nasa ospital na nanininggoy pa. Kalay mo mamatay. Okay, nagsumbong ang nurse ito si tatay. Bakit? Huwag na. Basta nagsumbong sa akin Yung inyong pasyenteng yun, grabe, mamatay na Ang nurse nagsumbong sa akin sa akin, kinaayo, kina Dudes. Ama ni Dudes yun. Sorry. Nando. Ngayon, may kayo nasabi ko yun. No? Nakahilata yun, nakahilata. May nasabi pa ang nurse, mama, dying. Kaya sinasabing patawa, mamamatay na. Wala na akong magagawa, mamamatay na, matanda na. Sabi, bibigyan ko kayo ng magagandang bahay. Wala na, hindi ko na kaya. Bibigyan ko ng magagandang sakyan. Hindi ko na kaya. Bibigyan ko kayo ng magagandang babae. Pipilitin ko. Kalahin mo yan. Ng magandang babae, pipilitin daw. Yang laman hanggat hindi patay yan. Nairal yan. Kristiyano na nga tayo, nairal din yan. Ang maganda lang sa atin, hindi tayo magiging masaya habang buhay dyan. Bakit? Meron na tayong Holy Spirit na nagigrieve. Kaya ang ebidensya na ikiligtas, nagigrieve ka sa kasalanan. Hindi na yan ang iyong buhay. Hindi na yan ang iyong kalakaran. Hindi na yan ang iyong laye. Hindi na yan ang iyong tukmo. Nababahira lang pero hindi na yan ang iyong buhay. Dahil may isda din naman nakakapaltok ng kanal. Pero pag natilihin mo ang isda sa kanal, sa paltok sa kanal, mamamatay. Nung ako'y bata pa, ako'y nagmamaya. Ako'y gapang. Doon sa pinagmamayahan namin. Kaya meron doon dali ng dali, hindi naman niya ako kita. Basta umupo. Ay doon siya wala CR sa amin, kalimit. Ay doon na nadali sa bangbang. Bigla naman ako'y dadating. Ay ako'y gapang hindi ako kita. Pagka mataas ang tanim ng mga palay, hindi na ako kita. Parang aso doong papagapang-gapang doon. Ay sa umaga ako'y magbabugaw ng maya. Kita ko yung mga dalag at hito. Galing sa bangbang. Nasa patuto. Kaya pag uwi ko sa amin, may dala akong dalag at hito. Ay kita ko yung dalag at hito yung hasang. Bakit? Hindi siya mabubuhay pag wala sa tubig. Kaya dapat ibalik mo. Kung na ibabalik, wala akong pang-ulam. Hindi. Lalo na kitang papatayin. At least ako ang buhay. Di ka, alisin mo ang isda sa tubig, mamatay. Tayo mga kapatid, alisin mo sa kabanalan, dapat mamamatay ka. Bakit? Ang buhay mo'y Diyos. Yung kalooban ng Diyos. Ngayon, kung ikay masaya sa kasalanan, hindi ako paniwalang Kristiyano ka. Kahit baptist ka pa, hindi ako naniniwalang Kristiyano ka. Mas naniniwala ako sa sinasabi ng Bible. Hindi sa sinasabi mo. Ang Kristiyano, pwedeng isda na mapatalon sa kanal. Pero tingnan mo ang hasang ng mga yan. Ilang beses ako nakasaksi na yan. Pag maliliit, ibinabalik ko. Pero pag malaki na, sayang na ito. Oo, kita ko ang hasang Gana, buka talaga. Bakit? Mamamatay yun pag wala sa tubig. Ilagay mo naman ang ibon sa tubig. At mamamatay yun. Bakit? Ang buhay niya himpapawid Tama ba? Kaya dapat tayong Kristiyano, manghihina talaga tayo pag nasa kasalanan.
At paano ay marirevive? Balik uli dito. Balik sa simbahan. Pero pag iniwanan mo na simbahan, matutuluyan ka. Baka mapaga ka sa langit. Bakit? Abay, dinin na anak. Ikaw, pasikip na lang sa daigdig pag hindi ka nagsisisi. Alam mo bakit ako nagganito? Puro mga Kristiyano yata ang kausap ko eh. Wala yung ating maraming bisita. Pero doon sa mga nanonood, lust of the flesh, yan po'y gagawin kang hungkag. Ang taong nabubuhay sa dikta lamang ng laman ng mata, masamang pita ng laman ng mata at yung pataasan, sa totoo na, ba't kagulo sa Kongreso, sa Senado, sa lahat ng kagulo, yan ay pataasan. Pataasan. Kahit nga sa simbahan nagkakagulo, pagpataasan. Sa langit lang naman payapa. Bakit? Isa talaga mataas doon. Amen. Kaya dapat dito sa lupa, wala tayong kinikilalang dakila, kundi si Jesus lang. Para payapa ang buhay. Pag sinisingit mo lagi ang sarili mo, abig ako naman nagbibigay, hindi napapansin, ako naman lagi nangiti. Iyan nga, nakingiti ka na nga. Bangibig ka pa rin. Okay? Lahat hindi ka papansin. Ikaw ay ang Diyos. At pagka ganyan natin ang buhay, masaya ang buhay. Amen? Ang nagpapalungkot ng buhay, ginagawa kang timawa, hungkag, walang laman. Bakit? Wala ang pag-ibig ng Diyos sa laman. Bakit? Ang laman ay kontra sa Diyos. Naglalaban yan, Diyos at ang laman. So, mabuhay ka sa laman, di wala nga ang Diyos. Pero sundin mo ang Diyos, nalelesen ang laman. Ewan ko, may nasero na sa laman. Pero at least nalelesen. Amen? Maliwanag ko ba? So sa atin pong mga bisita, bakit natin tinutok mo ang kasalanan? Dito ako magtatapos. Sabi nga sa inyo, importante sa iyo ang doktor pag aminado kang malala ang sakit mo. Hanggat hindi mo alam na may malala kang sakit, wala lang sa iyo ang doktor. Sasabihin pa sa doktor yung sinabi ng Bible, "Oy, doktor, gamutin mo sarili mo." Oo, ganun yan. Tama? Ang aking kapatid, nakabili ng lupa. Dito. Yan may walang pakialam sa abogado eh. Hindi niya iniisip yung abogado. Ano mga abogado? Kung may walang kaso. Pero bakit hanap-hanap niya ang abogado? Bakit? Pagtatransfer, yung deed of sale. Oh. Bakit siya aligaga ngayon sa abogado? Bakit? Kita na niyang kailangan niyang kaabogado eh. Ba't ang tao hindi aligaga sa Diyos? Hindi mo alam na biktima ka ng kasalanan. Yung lahat ng binanggit nating kasalanan, namamayagpag yan sa ating buhay. Hanggat wala ka kay Kristo, hanggang ang dulo na yan ay impyerno. Sana maagapan ka. Amen? Yung pinakamalala ng sakit, pag niloob ng Diyos, pumunta ka sa doktor, pwedeng maagapan. Amen? Kaysa doon sa may gamot naman. Ipaagap mo. Pinag-aaralan natin ang kasalanan, magpaagap ka. Magsisi ka ng iyong kasalanan. Manampalataya ka sa Panginoon. Walang kasalanang hindi kayang patawarin ng Diyos. Walang kasalanan na hindi kayang linisin ng Diyos. Walang masamang tao na hindi kayang baguhin ng Diyos. Meron tayong isang naligtas na nado pa sa bilangguan. 14 yung nabaptize natin. Yung isa nanonood lagi sa atin, si pangalan nito, si Sammy. Yung isa, nakausap ko mismo, tumawag sa amin ni Brother Andre, talagang siya'y tuwang-tuwang nakilala niya ang Panginoon sa bilangguan. At siya'y napakabukas palad sa pagpapatawad. Kung siya'y nagawan man ng kakasamaan, siya nagkukusang, sige, baguhin natin. Ngayon, kung ayaw mo naman, yan ang magagawa. Pero siya'y naghahanap talaga ng church. Pastor, Brother Henry, saan ba dito may church dito? Alam mo, ligtas, naghahanap talaga ng simbahan para siya makapagpatuloy. Tama na, ba't ko ba ito sinasabi? Yan ang problema ko. Ngayon, nung nasa bilangguan sila, meron pa tayo natitira doon, ang pangalan niya ay Titus. Terso. Kalamitan ng mga nasa bilangguan, alam natin, hindi maganda ang buhay. Pero doon nakakakilala sa Panginoon. Ibig sabihin, walang hopeless kapag si Kristo inakilala mo. Kahit pa ikaw yung inasabi mo, ako'y ex-convict, ako'y nagalis, walang problema.
kaya kang patawarin at baguhin ng Diyos. Kayong mga nakikinig. Minsan, mas masaya pa nga yung nasa bilangguan kaysa nasa laya. Kapag ikinasa laya na bilanggo ka ng kasalanan, malungkot ang buhay mo. Pero ikaw na may bilanggo, pero nakalaya ka sa kasalanan, kahit nandiyan ka pa, masaya ka na. Yung si Tito na yon, siya po'y nangangaral. Asay palabasan ng Bible, at sabi niya, tanggap ko na naman kung ako hindi makalaya, ay di dito ako magpapagamit sa Diyos. Pero kung siya do'y makakalaya, siya do'y magpapastor. Siya do'y papasok sa Bible School. Opo, ayun yung sumulat na sa akin. Gustong-gusto na ako. Kala mo, hindi pa kami nagpapangitap kasi ang tekniko sa mga worker, dalhin niyo ako sa inyong pinupuntahan, ipakilala niyo ang pastor niyo. O di kilala niya ako kahit hindi pa kami nagkikita. Binigyan ako ng barko doon, yung ginawa nilang yung sa kawayan. Pero kinatutuwa, talagang ang Panginoon nga naman, pag kumilos na. Amen? Kahit may kinasa bilangguan, pero kahit anong laya mo, kung bilanggo ka ng kasalanan, daig ka na nasa bilangguan, na masaya ang buhay. Amen? Ano ba ang nagpapalungkot sa buhay pag ikigapos ng kasalanan? And there is power in the blood of Jesus Christ. Kaya niya tayong palayain. Kung ikaw ay palayain ng anak, tunay kang magiging malaya. Are you with me? Hindi baptist ang magpapalaya sa iyo. Amen? Dahil ako yung niwala, kahit mga baptist, alipin pa rin. Hanggat ikaw ay baptist lang pero hindi ka ligtas, alipin ka pa rin. Hindi relihiyon ang nagpapalaya. Si Jesus ang nagpapalaya. Kung palayain nga tayo ng anak, tunay nga tayong magiging malaya. Si Jesus po ang ating lunas. Tayo pong manalangin. Mapagpala namin yung Diyos sa langit. Salamat po sa pamamahagi ng iyong salita. Pambira, grabe Panginoon, from January, yung list of sin. Baka nga hindi namin natapos. So, ibig sabihin, wala talagang pwedeng magmalinis sa iyong paningin. Kami ay napuruhan, nabalutan, kontaminado. Hindi lang loob, pati labas. Hindi lang kalwa, pati espiritu. Hindi lang pati espiritu, pati laman. Buong pagkatao ay saturated, contaminated ng kasalanan. Kami walang pag-asa kundi si Jesus. At pag na kay Jesus, walang hindi niya kayang patawarin kasalanan. Walang kabulukan na hindi niya kayang pabunghin. Walang pagkalipin na hindi niya kayang palayain. Walang dilim na hindi niya kayang pagliwanagin. Napakabuti at napakapalad na mabuksan ang isipan at magkaroon ng bagong puso para yakapin ang katotohanan ito na si Jesus lang ang tagapagligtas. Nawa sa mga nakinig sa online at dito, kung merong hindi paligtas, kahabagan niyo po sila. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless. So, yan po ang ating unang bahagi. Sarap po natin evangelistic. Sa susunod po, ang ating tatalakayin naman ay about Jesus Christ.